Maligayang araw kay Brother Marvin. Siyempre, nagdiriwan ang kanyang kaarawan ngayon. Pag-iisip natin, brother. Sabi nga pala. Sabihin ko na sila. Hindi mo sa iba, basta ng 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3. Verse number 1 and number 5. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 1 and number 5. Ikalawang Thessalonica. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 1 and number 5. Pagkaroon tayo ko ng palitan pagbasa. Pwede na po kayo? Verse number 1. Verse number 1 to number 7. Hanggang number 7 na po. Okay, magkaroon tayo ng palitan pagbasa. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. I would like for yourselves to know how ye ought to follow us, for we behave unto ourselves disorderly among you. Okay, kumain po na sa dalita at sige, Baldonton, pag-Baldonton ang ating mensahe dito. Amen. Okay, muna po rin na. Itong 2 Thessalonians, mapapasok niyo po na 1 Thessalonians hanggang 2 Thessalonians ay nakatuon sa muling pagbalik ng ating Panginoon Kristo. At itong chapter 3 naman, patabasa natin, ay mapapasin niyo po naman na ito po'y nagtuturo na sa atin that we are to live with the inner expectation na ang Panginoon ay darating oras. Di ba? Yan ang pinag-uusapan sa chapter 3. At binanggit naman talaga doon sa chapter 4, and their confidence in the Lord touching you, that you both do and will do the thing which you command you, and the Lord direct your heart into the love of God and into the best waiting for Christ. Kasi mo, nakakita niyo po, na talagang ang kanyang tulong iswa, mamuhay tayo na laging umaasa at umaasa na anong oras ay paparito ang ating Panginoon. Sapagkat maraming Kristiyano doon nagpahanggang sa din na yes, tinuturo, binabanggit ang pagbalik ng Panginoon, but yung kanilang outward lifestyle naman ay nagtapakwit. Karabang sinasabing si darating, pero yung buhay na walang preparasyon. Now, hindi ganon ang nais ng Diyos nangyari sa atin. Ay, yan talagang pinuturuan na mamuhay na talagang paparating siya. Okay? Paparating siya. Now, in other words, we are to work like He is coming back in the next 5 minutes. Kaya nga, yun ang ating nagiging paksa. What do we do until He comes? What do we do until He comes? Alright? Until He comes. Ano ang ating dapat na ginagawa at gagawin hanggang sa kanyang pagparito? Now, verse number 1 to number 2, nakikita niyo po. Okay? What do we do until
He comes. Number one, finally, finally, brethren, ang sumunod, pray for us. Number one is what? Pray for one another. Ano yung number one na dapat natin ginagawa until He comes? Number one, pakalakas. Alright. Pray for one another. Ha? Walang kaguluhan, walang trouble, walang taliman ng galit kapag talagang mayroong pagdadalaginan sa isa't isa. Maliwanag ba? Amen? Hindi ka makakadama ng pagkairita o pagkainis. Kanina man sa iyong kapatiran kung kayo ay mayroong pagdadalaginan sa isa't isa. Now, si Pablo meron siyang request na dalawang bagay. Sa talatang isa, ano yung number one? Pray for us. Bakit yun? Maging si Pablo, bagamat apostol, puspos ng banal na Espiritu, ay nagpapakita na kailangan niya yung panalangin ng iba. Liwanag ba? Kung si Pablo yung nag-request, ako hindi mag-request, kailangan ko rin yun. Liwanag ba? Ano sabi Pablo? Pray for us. Ha? Okay, ano yung pangalawa? That the word of the Lord may have what? Pakalawas. Alright. Pray for the word of God to have pray for the spreading. Pray for the spreading of the gospel. Yes, nangangaral siya, nagtuturo siya, ini-encourage siya ang maraming Kristiyano. Pero kailangan ipinapanalangin na ang word of God ay talagang kumalat, lumaganap. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Sapagkat talagang hinahadlangan niya ng kaaway. Kung walang kaaway, okay, walang dalanginan. Pero may kaaway, may balakid. Kaya anong dapat natin ginagawa? Okay, habang naghihintay. Yes, number one, pray for what? To pray for one another. Okay? Kapag lumalaganap ang gospel, maraming naligtas. Isip ka pa ulit, okay? Isang dahilan ng discouragement ng maraming pastor. Isang dahilan ng discouragement ng maraming missionaries, kakaunti na naligtas. Walang nagre-response. Nakikinig kayo? Walang dumadalo. Nakikinig mababa ang attendance. Mababa din ang pagpababa. Attendance mo lang mababa mo pa rin. Nakikinig ka sa akin? Amen? On the other hand, kapag ang gospel ay lumalaganap, yes, maraming nadaragdag sa iglesia. Kaya nga, what do we do until He comes? Yes, pray for one another. Pray for the workers, pray for the pastors, pray for the Sunday school teachers, pray for the church workers, pray for the missionaries. Verse number 2. Ayun na. And that we may be one. And that we may, that we, kasi nga, we, ano yun? Tumutukoy kayo yun. Hindi lamang sa mga pastors, Sunday school teachers, church workers, missionaries. That we may be delivered from unresolvable. Sino ba? Ano ba? Wicked men. Bakit? Sapagat hindi lahat ay may pananampalataya. Nakatingin po yan. Kailangan niya. Ang pastor, ang mga misyonero, ang mga church workers, kinapopautan niya ng diablo. Maliwanag ba? Kailangan nila ng proteksyon. At ang proteksyon ay naibibigay at natatanggap kapag ang mga mananampalataya ay nagdadalaginan sa isa't isa. So pray for one another and pray without ceasing. Amen? Hindi lang ito individual, kundi corporately. Kaya ngayon, yan ang isang dahilan kung bakit importante ang prayer meeting. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yan ang isang dahilan. Dapat ito kalimutan. Si Peter ay ikinulong, hindi ba? At balak ng pumunta ng ulo, kinabukasan ng Herodes. Maliwanag ba? Now, anong ginawa ng church? Nag-iyakan ba? Nag-ipon-ipon na nga. Acts chapter 12, number 5. Okay. At ang church ay dumalangin pala sa kanya kada man nagsugo ng angel ng Panginoon. Inilabas si Peter. Bakit? Nagpapakita ng power. Power kapag ang church ay sama-sama nananalangin. Very
powerful ang corporate prayer. Very powerful ang prayer meeting. Okay, Matthew 18:19. Matthew 18:19. Kita niyo naman, hindi po ba? Yung binanggit ko na siya, yung cultural center, gagawin dapat ng Kapitolyo. Diba? Halos hapon na makakagawa. Pero sabi ko, sige, pray natin. The prayer church. Amen? Amen? Okay, halos 2 araw na ang commitment, nasa 300 pa lang. Pero kahit mo, nag-prayer church, ito mo umabot ng 500,000 plus. You see, bakit? Sabagat nanalangin ng mga Krista. Nanalangin tayo ng nagkakaisang puso. Matthew 15, ano na kayo? Matthew 18:19, patatas na ako. Matthew 18:19, ready? Basa. Kapag talagang pinagkaisahan, pagka pinagkaisahan ng church, ang isang bagay, amen? Ang kakalagan ng church, kakalagan sa langit. Ang itatali ng church, itatali sa langit. Kapag ito'y ipagkaisa, pagka ipinag-pray ng buong church, na mayroong pagkakaisang puso, gagawin ng Panginoon. Okay, so pray for one another habang naghihintay. Secondly, verse number 3. Ano na kayo? Kaya number 1, what do we do until we come? Number 1, pray for one another. Number 2, trust in God's faithfulness. Huwag mawala ang tiwala sa katapatan ng Panginoon. Huwag mawala. Maraming pagdadaanan ang maraming Kristiyano habang naghihintay, maraming maranasan ng mga Kristiyano, maraming pasarin ang church na pagdadaanan, pero huwag mawala ang tiwala sa Panginoon. Ano is number 3? Pakalakas. Okay? Ready? But the Lord is what? Ito nyo? Gawin nyo nga po yan. The Lord is faithful. You see that? So number 2, what do we do until He comes? Sorry, number 2. Pakalakas. Trust in God's faithfulness. Okay? See, magtiwala sa katapatan ng Panginoon. Ano man ang mangyayari, tapat ang Diyos. Tapat ang Panginoon. Kung yung faithfulness ng Diyos ay aalisin mo sa buhay mo, okay? Aalis mo sa picture. Sa palagay niyo ba, magtatagumpay ka, magtatagumpay. Just kung wala kang paniniwala sa katapatan ng Panginoon, hindi tayo magtatagal. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka magtatagal, hindi ka makakasurvive na totoo, hindi ka makakalagpas mga pagsubok at mga tagipin kung wala ang tiwala mo sa katapatan ng Panginoon. God is faithful. Kaya habang naghihintay, nagtiwala sa katapatan ng Diyos. Amen? Subok na natin. Nakatatlong taon na tayo. Amen, Diyos na? Amen? Kaya tuwing mag-anniversary, hapit sa umigmit. So, tignan mo, makakalagpas pa rin. Amen? Nakakatawid pa rin. Kaya magtiwala sa kanyang katapatan. Okay? Tignan mo naman, God is faithful. Kahit hindi faithful ang mga tao niya. Liwanag ba? But listen, matigas ang ulo ng Israel. Amen? Matigas ang ulo ng Israel. Itinakugin si Moses bilang kanilang leader. Pero, kaya lang, nangako ang Diyos kay Abraham, gagaling na yung blood pang pangako, binigay kaya kahit balik. Isang ulo, pinabuka pa rin yung Diyos yung dagat ng plan, nakatawid pa rin siya. Bakit? Because God is what? God is faithful, bagamat stubborn is faithful. Amen? Si Prophet Elijah, inakala na nag-iisa na lamang siya. Amen? Umiiyak siya. Diba? Umiiyak. Nakakadama ng pagkaapi. Sabagat sa kabila ng kanyang ipinakipaglaban ng Diyos, papatay pa siya ni Ahab at ni Jezebel. Tumakbo sa kuweba, nagtatago.
You follow me? Oh, anong sabi niya? Elijah? Elijah, what are you doing here, Elijah? Hinayaan niya kasi Elijah ay mag-alo ng kanyang pasanin sa buhay. Lord, nag-iisal na mga to. Lahat sila na tumalikod na. Lahat sila gusto pa akong patay. Anong sabi, Lord? Oh, nagtira pa ako ng 70 pang propeta na hindi lumuhon at bumalik sa paaniba. God is faithful. Amen? God is faithful. Ang si Elijah, hindi kinuha niya nang hindi dumaan sa kamatayan. Kaya nga, what do we do until he comes? May pangalawas? Trust in God's faithfulness. Amen? Okay, number 4. Nakuha nyo, ha? Pray. Okay. God is faithful. Number 3. Nandiyan na kayo? Verse number 4. Kaya, and we have confidence in the Lord touching you that ye will do and will do what? The things which we command you. Ano yung pangatlo? Obey what we have been taught. Okay? Sundin mo, gawin mo yung ituro na sa'yo. Paliwanag ba yun? Pinag-usapan. Pag just may Tagalog ka ba doon? Okay. And then confidence. Meron kaming pagkakatiwala sa Panginoon patungkol sa inyo. No? Na yung gagawin at ginagawa, yung iniutos namin sa inyo. Okay? Kaya nga, habang naghihintay, obey. Ha? At sa ganun, huwag kang matagpuan ng Panginoon na nasa pagsuway. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen, isa? Ibang maturingan ka man lamang na masunuring anak, hindi masuway. Maliwanag ba ba rin? Obey what we have been taught. Okay, alis na kagawin ba? Alam niyo, yung obedience, ano po, actually, ito po isa sa mark ng ligtas. At may pagkakatiwala kami, pakalamas, sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos. Si Pablo malayo sa kanila eh. Malayo, dagat ang pagitan. Pero si Pablo, tiwala na sila iwan, namumuhay sa pagsunod, na ginagawa nila, yung mga iniutos at iniutos niya, bagamat nasa malayo siya. Maliwanag ba? Na siya naman talagang dapat nilang ginagawa habang na hintay sa pagbalik ng Panginoon. Amen, Kristo? Amen? Ano ba naman sa, para bang pastor din? No? Kapag ka kay nasa ibang lugar pagka Sunday, mayroon ako binesyo sa Mauban, mayroon ako binesyo sa Taras. No? Mas gusto kong alam ko na lahat ng memornahan doon. Mas gusto ko walang absent. Alam mo, okay lang kayong absent kapag ako'y natin. Pero pag wala ako, ayoko, gusto ko nandiyan kayong lahat. Amen? Pero yung mga teachers, yung mga preachers, nandiyan kayong lahat. Wala ako eh, nandiyan kayong dapat. Amen? At ginagawa niyo yung mga naipagbiling sa inyo, ganun din si Pablo, ganun din ang Panginoon. Okay? Ibig niya na habang naghihintay tayo sa Kanya, ginagawa natin yung Kanya, yung mga naituro na sa atin. Amen? Actually, hindi na ituro, kundi naituro na eh. Anong kailangan na lang sa naituro? Ha? Ginagawa. Kaya yung ginagawa sa lugar? And will do. Alam mo nila eh. Kaya, what do we do until they come? Yes, okay. Obey what we have been taught. And our ability to obey comes from God. Our ability to obey comes from God. Amen? Ayaw mo.
na sumunod. Bakit? Because, yes, okay, ganito ba? Because, yes, okay, there is longing in the heart of a child of God to obey God. Sa tunay kong naligtas, tunay na mananampalataya, meron longing sa kanyang puso na gawin at sundin ang Diyos sa kanyang buhay. Obedience. Bagamat minsan hindi perfect, pero mayroong pagdanasa. Ipanan niyo isa? May pagdanasa na sundin ng Panginoon. Ika-apat. Okay. Verse number 5. Ready? And the Lord direct your hearts into what? Love of God and patient waiting for Christ. Ika-apat. What do we do until He comes? Number 4. Love, learn love and patience. Okay, ika-apat. Learn love. Learn what? Love. You see? Matutong umibig at umibig at pasensya. Umibig at what? Magpasensya. Aliwanag ba? Amen? Love and patience. Isa kahit mahal mo isang tao na naubod, parang gusto mo gusto ng pasensya. Pero huwag dapat. Amen? Aralan. Diba? Learn to love. Learn love and patience. Ito yung dalawang area sa buhay ng Kristiyano na nabanggit na talaga we should be working to improve. Iba namin kasi, we should be working to what? To improve. Okay? Love and patience. Okay? Na anong klaseng love? Yung love, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Anong klaseng pag-ibig yung inibigay sa atin? Unconditional. Bagamat tayo ay pakasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Bagamat siya'y banal, sakdal, di ba? Tayo hindi. Di ba? Pero sa kabila na, inibig pa rin tayo ng Diyos. Amen? Amen? Pero sa atin, yun parang napakahirap gawin. Di ba? Lagi na naghahanap ng perfection sa ating kapwa. Ano yun siya? Amen? Lagi kang nakapokus sa kahinaan nila. Huwag natin kakalimutan, no? Sana sa loob ng tatlong pagkatutuhan natin na yung aking laging binabagay, I don't need your weakness. I need your what? Pakalabas, strength. I don't need your weakness. I need your what? Your strength. Amen? Amen? Hindi ako dapat mag-focus. Okay, hindi ako dapat mag-focus doon sa lupa na nasa iyo. Dapat ako mag-focus sa gintong nasa iyo. Iba rin gusto. Amen? Gold ang mahalaga, hindi yung lupa o graba. Listen, lahat tayo may graba at lupa sa buhay natin. Pag mag-grace of God, ginto tayo sa paningin ng Diyos. Kung gagantihan ng Diyos lahat ng lupa at graba sa buhay natin, ano nangyayari sa atin? But think of, sa kabila na natin, pinahalagahan pa rin tayo, gold pa rin tayo sa jewels pa rin tayo. Isang araw mo lang ngayon, iipon ng Diyos lahat ng kanyang jewels at iuwi sa kanyang tahanan. Amen? Kaya habang naghihintay, ano natin dapat gawin? Pakalabas, you must what? Learn what? Love. Ano ba? Patience. Amen yun siya? Learn to love like God's love. God's love is what? Unconditional. Amen? Inibig niya tayo bagamat tayo ay makasalanan. Alright? Okay?
And we need to learn patience like Christ patient. Ano, narinig ko pala yun. Okay. Matuto tayo magpasensya tulad ng pagpapasensya sa atin ng Panginoon. Amen? Ang tagalog ng patience, tiis, di ba? Pero ang ginagamit natin na salita ay hindi yung, masagot-sagot, hoy, pinagtitiisan lang kita. Masakit yun, mas maganda salita ko, pinagpapasensya lang kita. Sasapakin ka na. Amen? Patient. Remember Peter? Si Peter maraming kalokohan. Ano di ba? Maraming kalokohan si Peter. Amen? Maraming pagkakataon, nire-rebuke siya ng Panginoon. Tama ba ako? Maraming pagkakataon. Maraming pagkakataon. Hanggang sa batang muna Iswa, ipinagkailan niya ang Lord 3 times. Amen? 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 Listen, bago niya ipagkaila, ipinabatid ng Lord, Peter, bago tumilao ang manok ng ikatlo, ipagkakailan mo ako ng tatlo. Tama? Di naman ang sumbat. Tama ba? Pinagpasensya. Amen? Then, bumalik, nag-backslide. Ano ba? Sinundan ng Panginoon. Nakakinig ka sa akin? Sinundan ng Panginoon. Nung magpaharap sa kanya, sinumbatan ba niya? Ano sabi, Lord? Ano sabi, Lord? Peter, lovest thou me more than this. Amen? Isipin mo yan. Matapos sabihin ni Peter to Lord, thou knowest that I love thee. Remember that? Bandang muli, napakasya ba? Listen carefully. Hindi doon tapos ang lahat. No? Bago magtapos ang kainan, okay? Sabi ni Peter, binanggit ng Panginoon, sabi ni Peter, Lord, okay Peter, follow me. Habang sumusunod si Peter, nakita mo talagang pagpapasyan mo. Lord, susunod ako, pero si John, ano gagawin ni John? Ano yung hindi sa akin? John. Ano sabi ko, Lord, Peter, what is that today? Ano sa tagalog mo is that today? Peter, ano pakialam mo sa kanya? Sumunod ka sa akin, bayaan mo siya. Amen? What is that today? You see? Kaya nga, anong ating gagawin habang naghihintay? We must learn to what? Love. Ang pangalawa, patience. Maging mapagpasensya. Amen? Maging mapagpasensya. Huwag laging galit. Huwag madaling magalit. Amen? Okay. Maging mahinahon. Amen? Magdahan-dahan sa pagsasalita. Bago magpitigan, pareha kami dito. Ganun din ako. Kahit yung text, message, bago ko isa, pinapasok ng buti. Kayo nakakaranas. Minsan, nag-send ako sa inyo, ba't naman makita ko, binabasa ko lang, nawawala. Nakakaranas kayo na? Bakit? Nag-send ko, narinig ko, parang dinidilip ko, ulitin ko ulit. You see? Iniisip ko kahit member ko yan, anak ko man yan, asawa ko yan, mantext ko maayos. Hindi galit. Amen? Never akong magpagalit sa text. Never. Amen? Bakit? Anong dahilan? We must learn to, we must learn to what? To love. Like God. And we must learn patience like Christ patience. Isa pa. Malapit ng Panginoon sa Calvary. Tatako siya. Naglalakad sila, nagtatravel sila, napadaan sila going to Samaria. Tapos yun ba yan? At yung mga taga-Samaria, ayaw sila papasukin. Nalagay ba naman ba yun? Ayaw silang pasukin. Paano sabi ng mga apostol? Lord, bakit? Gusto mo humingi ka ng apoy sa langit para sunugin sila. Tapos ba yan? Tapos ba yan? Yan ba? Meron.
Anong sagot ng Panginoon? Anong klaseng espiritu ka meron? Ang anak ng tao ay naparito hindi upang mangwasa, kundi upang magbigay ng buhay sa mga tao. Kaya, tayo tinawag ng Diyos. Hindi not to destroy, but to build lives. Magligtas at magpatibay, magpalago ng buhay ng tao. Kasi yun ang isang bagay na huwag na huwag natin kakalimutan. Yan ang ating misyon sa buhay habang naghihintay. At hindi mo magagawa ang misyon mo sa buhay to save, to build, kung hindi mo naman matutuhan, umibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo at magpasensya tulad ng pagpasensya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Are you with me? Now, let me remind you, okay? So, okay, huwag makalimutan, tayong lahat na pag pinagpapasensyahan. Baka akala mo siya lang, no, ikaw din. Ikaw din naman eh, ikaw din naman eh, kahit ako. Okay, salamat sa Lord, napagpasensya siya sa akin. Kaya what do we do until He comes? Yes, learn to love. Learn love and patience. Number 5, verse 6. Work while you wait. Work while you wait. Number 6. Okay. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourself from every brother that walketh disorderly, and that after the tradition which he received of us. For yourself know how we ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you, neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with what? Labor. Ano pa? Travail. Night and day. You see? Labor and travail, night and day. Okay, ano yung kalima? Work while we wait. Okay? Now, okay, naalala nyo, no? Itong talatang 6 hanggang 10, no? Sa number 10, pagkatakas. 10 to 11, kaya. For even when we were with you, number 10, for even when we were with you, this we commanded you that if anyone would not work, neither should we eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not all, but are busybodies. Marami kasi sa kanilang mga miyembro, nung matutuhan, marami kasi member si Pablo rito, nung matutuhan yung imminent return of Christ, kasi Christ dadating na parang magnanakaw, yung marami, hindi na nagtrabaho. Hindi nagtrabaho. Anong ginagawa nila? Lagi na lang nakakilala sa langit. Nakikinig ka sa akin? Tapos ito? Yes, ma'am? At pag nagugutom, anong ginagawa? Saan nagpupunta pag nagugutom? Pagkain na. Saan nagpupunta? Sa mga bahay ng members. Bakit? Kasi wala silang pambili, hindi na nagtrabaho. Naghihintay na lang sa pagbabalik ng Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Sabi lang, hindi naman ganun yung ibig ko sabihin. Darating ako any moment. Pero habang naghihintay kayo, nakalakas, work! Gawin na yung mga dati yung ginagawa. Work! Alright? And then, kami ni Pablo nyo, ito ang aking comment sa inyo. Yung ayaw magtrabaho, huwag niyong pakainin. Work! Serve God! Habang tayo ay naghihintay. Amen? Amen? They work. No? At si Pablo, nagbigay dito ng halimbawa. Okay? Work, serve God. Habang naghihintay tayo. And then pagulay, don't quit. Ano man ang nangyari, pakalakas, don't quit. Don't give up. Don't quit, don't give up. Alright? Magpatuloy tayo.
Ha? Verse number 13, pakalakas. Kailangan, but ye brethren, be not weary in well-doing. Ha? Huwag kayong mapagod. Pakalakas basa. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Don't quit. Don't give up. Amen? Amen? Paparating ang Lord. Huwag kang huminto. Ituloy mo yung mga dati mong ginagawa na para sa Panginoon. Amen? Why? Don't quit. Soul winners, don't quit. Preachers, don't quit. Teachers, don't quit. Mga missionary, don't quit. Don't give up. He's coming. He's coming. Ay, natin pumunta namin. Kaya kan Diyos, sabi ko, salamat po sa